Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming pasasalamat, ang aming pagpapaabot ng pinakamataas na pagluwalhati sa iyong banal at makapangyarihang pangalan sa bawat yugto ng banal mong gawain na kami sinamahan mo. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, mula sa mga awitin, mga buhay na mga patutuo, sa mga napakinggan naming mga himala, sa mga awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay at nagkaloob ng buong katapatan, at higit sa lahat, sa iyo napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami mahalapay na sa pinakamalagang bahagi ang pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Misa ng pabuong pagpapakababa kami, mahal na Panginoon, sumasamo. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon, patawarin, laki pa ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita. Sa pangun at panalangin po ng aming minamahal, aming ginagalang, aming mahal na pastor, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-alilangan, anumang hadlang, anumang gawa ng kaaway. Cast out from us in the mighty name of Jesus. At lahat po ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord, mga pinamahal. Sa mga sandaling ito ay nagpapaabot ako ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas po na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panasukristo po lamang. Purihin ang ating mabait na Diyos. Tayo rin po ay nagpaabot, mga minamahal, ating pagbati po, pagrespeto, at dobling paggalang to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Almeida, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeida children and family, and always cherish and treasure the blessed life and memory of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeida. Sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers throughout the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang banig ng ibang bansa, mga minamahal na abot ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, mga beloved newcomers and visitors, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay buong kagalakan tayo na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil tayong lahat ng mga narito, na mga tinawag, hinirang, pinili ng ating mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, ay nakaranas ng iba-ibang mga himala ng mahal na Diyos sa buhay natin. Mga pagpapala na nagmula sa mahal na Panginoon, mga himala, mga katugunan ng ating mga panalangin. At habang tayo ay nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos, sinisikap nating sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mga masunuring mga anak ng ating mahal na Panginoon. We are obedient children of our loving God. Praise the Lord. Maminamahal, basahin natin ang ating mga Bible. Kindly po, let us read in the book of Philippians, chapter 2, verse 12. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Pilipos, kabanatang 2 at ang talata ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos, pangayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating paksa ngayon, obey diligently. Mga minamahal, ang masigasig na pagsunod. Bakit napakahalaga, mga minamahal, na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, ay naroon ang ating pagsisikap, naroon ang ating pagnanais, at ating pagsusumigasig, mga minamahal, na masunod ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga, mga minamahal, lahat po ng bansa, may iba-ibang mga batas. May iba, mga minamahal, mga palatuntunan. May iba, mga minamahal, na ang mga batas nila ay may layunin kung bakit yon, mga minamahal. Kanilang ginawa ang mga batas para protektahan ang tao, mga minamahal, para protektahan po ang kanilang paligid, para maging mapayapa, maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit ang sabi ng Bible, mga minamahal, bilang mga anak ng ating mahal na Panginoon, higit pa doon ang nais ng mahal na Diyos.
Sabi po ng Philippians 2 verse 12, praise God. Amen, hallelujah. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ng Word of God, mga minamahal, pakinggan natin, na ang pagsunod sa utos sa mahal na Panginoon ay hindi lang kapag ikaw ay nakikita ng fellow believer mo, ng yung fellow choir. When you are obeying the will, mga minamahal, and the commandment of our living God, praise the Lord, hindi ka mga minamahal nagmamakupad. Hindi ka mga minamahal nagdadalawang isip, sapagkat alam natin ang susi ng lahat ng blessing nariyan sa pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit paminsan mga minamahal nasa trials ka, minsan dumarating yung mga persecution, ganun talaga sa buhay Kristiyano. Ngunit hindi nagbabago ang pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon. From the start that you accept our loving God, that you surrender your life sa ating mahal na Panginoon, na natili kang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Kasi yung ba mga minamahal, nagbabago yung pagsunod nila sa utos sa mahal na Panginoon. Kapag ka may pagpapala, pagka maganda ang kalagayan ng buhay nila, everything goes well, mga minamahal, naroon ang kanilang pagsisikap, naroon ang kanilang pagsumagasig na mga minamahal, gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ngunit pag may trials na sa buhay nila, dumarating na mga minamahal yung oras sa sandali na sila mga minamahal ay nililinis, tayo'y nililinis sa mahal na Panginoon. Ganun pa rin ba tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Sa Bible, mga minamahal, si Job, nang mawala ang lahat ng meron sa kanya, nawala ang lahat ng property niya, nawala mga minamahal ang kanyang mga anak, at nagkaroon pa siya ng sugat, karamdaman. Ang sabi niya kanyang asawa, Job, nananatili ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang iyong Diyos. Ngunit si Job, kahit walang-wala na siya mga minamahal, wala na mga minamahal ang kanyang magandang buhay, wala na mga minamahal ang lahat ng bagay na pwede mga minamahal makita ang kagandahan na meron sa kanya, nanatili pa rin siya mga minamahal, sumunod sa nais ng mahal na Panginoon. Ano pat sinabi niya, sa magandang bagay ka lamang ba magpasalamat sa Diyos? At doon sa mga bagay na hindi maganda, doon sa mga bagay na nahirapan ka, hindi ka magpasalamat sa Diyos. Ganon niya sinunod ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Work out our own salvation with fear and trembling. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Hindi yung mainit na katabi mo na yung kamag-anak o minamahal, malapit sa iyo. Siya yung magtatrabaho ng kaligtasan mo. Hindi po. Tayo, mag-isa tayo mga minamahal. Bawat isa individually, we will work out our own salvation. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, Amen. Amen. With fear and trembling. May takot, kinakailangan. Sa pagsunod sa utos sa mahal na Panginoon, kinakailangan meron kang takot sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang verse 3. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio 28, ang mga talata po ay 1, 2, at 3. At mangyayaring kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Magiging mapalad ka sa bansa at magiging mapalad ka sa parang. Amen. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naranasan ba natin yan sa buhay natin, mga minamahal? Sumigaw po tayo ng malakas na Amen. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Mga minamahal, napakaganda po ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon. Ano po? Ang sabi po ng verse 1, praise God, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently. Ano po? Pag masikap nating dininig
sinunod ang utos at tinig ng mahal na Diyos. Sabi po rito, unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations and of the earth. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, and if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Palakpakan natin lahat ang mahal na Diyos. Pinagpala po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Amen? Pinagpala tayong lahat. Marinig pa lamang pag sumigaw ka ng malakas na praise the Lord. Pag sumigaw ka ng malakas na amen, tunay kang pinagpala ng Diyos. Alam niyo po, yung mga beloved brethren nasa ibang bansa, pag nanonood po sila ng mga live webcast, hindi natin na sila nakikita, ngunit pag sumigaw tayo ng malakas na amen, malakas na praise the Lord, sumisigaw sila doon ng malakas na amen, malakas na praise the Lord. Minamahal, sinong hindi magpapasalamat sa mahal na Panginoon? Na nalaman natin lahat ng bagay na gagawin natin upang tayo'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Ang utos ng mahal na Panginoon, minamahal, kapag sinunod natin, hindi failure ang magiging ending natin, kundi sabi ng banal na kasulatan, blessing na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Blessing in all aspects of your life. In your work, in your business, mga minamahal, in your studies, in all mga minamahal aspect, lahat ng aspeto ng buhay natin, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ilalayo ka ng mahal na Panginoon sa panganib. Everybody shout, praise the Lord. Yung isang kapatiran, mga minamahal, noon, binibiro niya lang yung salitang praise the Lord, hallelujah, dahil hindi niya pa alam ang kapangyarihan nito. Ang bisa ng pagsigaw ng praise the Lord, hallelujah. Ngunit ng kanyang naranasan, mga minamahal, nung nasa kagipitan na siya, naalala niya ang tinuturo ng ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor. Sa oras at panahon ng panganib, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Pag tumawag ka sa mahal na Panginoon, pag nasa kagipitan ka na, magsisi ka muna, magpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon. At lahat ng panganib na nasa harapan mo, manalangin ka, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Pag sigaw niya ng hallelujah, praise the Lord, iniligtas, iningatan siya ng ating mahal na Panginoon. Sino mga minamahal ang Kristiyano na hindi mo pasalamatan ng mahal na Panginoon na araw-araw kang iniingatan ng mahal na Panginoon? Maraming taong napapahamak. Everybody shout, praise the Lord. Biglang kapahamakan sa buhay. Dahil hindi nalaman ng tao gaano kahalaga ang pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, habang pinapupurihan mo ang ating mahal na Panginoong Diyos, nakatuon ang isip mo sa mahal na Panginoon. Sa pag-aaral ng Word of God, may hawak ang Bible. Ninanamnam mo ang bawat salita ng mahal na Panginoon na animoy ang mahal na Panginoon mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Pag may problema ka at hindi mo na kayang lutasin ang problema mo, hindi mo na kayang harapin ang problema mo, wala tayong ibang narinig na itinuro, ipinangaral ng men of God, ng ating beloved honorable pastor. Put our trust in the Lord. Magtiwala ka lamang sa mahal na Panginoon. Siya ang bahala. Siya ang gagawa, mga minamahal, na kanyang kapamaraanan. Ang kailangan lang sa atin ay magtiwala sa kanyang salita, sa kanyang pangako, at tapat ang pangako ng Diyos. Sabi ng Bible, mga minamahal, yung kaguluhan sa buhay mo, papayapain ng mahal na Panginoon yan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Isang kapatiran, sa dami ng pag-uusig sa kanya, halos hindi niya na alam ang gagawin. Pero sa pag-iisip niya lang yon. Ang nasa puso niya, patuloy lang siyang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, para maging blessing po yan, alam niyo po, hindi yan katulad ng harvest ka ng isang prutas. Ano po? Kung may alaga ka na farm, may plantation ka, mangga.
mga minamahal. O kaya sa Baguio, strawberry. Everybody shout, praise the Lord. O kaya mga minamahal, sa lugar po ng San Pablo o sa ibang lugar na maraming lansones, matamis. Mangga, matamis. Strawberry, matamis. Anong ginagawa pag nag-harvest? Kina-classify mo siya. Ika-classify mo siya, merong reject at merong good. Amen. Amen. Ngayon, yung reject na medyo maminamahal, may mantsa-mantsa na siya, pwede pa rin siyang ibenta. Kaya lang, not in that good price, katulad ng good, maminamahal. Ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, wala kang pinipili, mga minamahal. Alam niyo po, yung ibang mga churches, yung mga sisters, pwedeng magpantalon. Kumbaga, mga minamahal, dahil alam nila mabigat para sa mga sisters na masunod talaga yung sinasabi ng Word of God na salita ng mahal na Panginoon na ang mga babae ay huwag magsuot ng mga kasuotang naaayon sa lalaki. Ganon din ang mga lalaki ay huwag magsuot ng mga kasuotang nauukol sa mga babae. So holiness, mga minamahal. Isinunod ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, yung high standard of holiness in our daily living. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi lang tayo banal sa pananamit, ganun din sa isip, ganun din sa laman ng ating mga puso, kung paano tayo, mga minamahal, makitungo sa ating kapwa, sa ating kaibigan, kasama sa trabaho, sa lahat ng aspeto ng buhay. Pag sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, there is no second thought. Mahal na Panginoon, susundin ko lang yan pag may pagpapala. Paano kung walang pagpapala? Kailangan lang nating sumunod. Pero hindi ganon ang mahal na Panginoon. Every word of God always contain and filled with God's promises. Nung sumunod tayo, mga minamahal, tayo po ba, mga minamahal, ay napahamak? Kundi tayong lahat ay iningatan, iniligtas ng mahal na Panginoon. Di ba? Narinig natin na napakahalaga ng prayer, napakahalaga na lagi tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Hindi lamang kapag ikaw ay nasa loob ng church o dumarating ka sa araw ng gawain ng mahal na Panginoon, doon ka lamang magpupuri. Araw-araw dapat kinakailangan nakikipag-ugnay tayo sa mahal na Panginoon. Paano kung nariyan na yung tukso, mga minamahal? Maraming natutokso. Sapagat ang pangbihag ng dyablo ay temptation. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kahit hindi kagandahang lalaki, pagka pumasok ang masamang espiritu ng dyablo sa pag-iisip ng iba, magiging gwapo ka. Diba? Kasi tukso yan, mga minamahal eh. Temptation. Maraming nalalaglag na Kristiyano, maraming nawawala sa mahal na Panginoon dahil sa tukso. Dahil sa temptation, mga minamahal. Kaya nga tayo ay nasa banal na gawain na mahal na Panginoon. Ang pupuntahan natin, hindi langit-langitan, totoong langit. Totoong buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, inihahanda na tayo ng mahal na Panginoon. For how many years ka na nasa mahal na Panginoon? Gaano na ang standard ng spiritual life mo? Sinasabi nating pinagpala tayo ng Diyos. Sinasabi natin, mga minamahal, ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Pero kung lumalapit ka lagi sa tukso, darating ang oras, matutukso ka. Mapapahamak ka. Amen. Alam na natin hindi pwede. Alam na natin, mga minamahal, bawal. Gagawin mo pa, mga minamahal. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang kalaban natin ay konsensya. We cannot escape our conscience, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Because we have that conviction. Ang sabi ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon, maminamahal, that every Word of God, every law of the Lord is clean. Malinis po yan. Dalisay at banal ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga, baka dumating yung oras, huli na para sa iyo ang pagsisisi.
huli na. Sapagat nung meron ka pang pagkakataong itama ang iyong pagkakamali, hindi mo itinama. Narinig natin paulit-ulit ang salita ng Diyos, ngunit nagmatigas tayo, mga minamahal. Sapagat kaya pa natin, mga minamahal, kaya pa natin. Ganon ang katwiran ng tao. Pero kung kukunin na ng mahal na Panginoon ang lakas na meron ka, kukunin na ng mahal na Panginoon ang pinahiram niya na buhay sa iyo, ano pa ang masasabi mo, mga minamahal, na sana bago mahuli ang lahat, nagsisi ka na. Sana bago mahuli ang lahat, nagbalik loob ka na. Sana itinama mo na yung bagay na kaya mo pang itama, mga minamahal. Dahil ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. It is not a candy-coated word. Hindi ganon. Hindi natin pinapatamis ang salita ng Diyos para lamang ang mga nakikinig, alam mo nang nasa temptation na sila, magpatuloy lang sila. Kung mapahamak, delikado po. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Paminamahal. Basahin natin ang Psalms 19, verse 7 hanggang verse 10. Praise the Lord. Ito po sinasabi Next, Isaiah 8, verse 13. Ito po sinasabi sa mga awit, Kabanatang 19, at ang mga talata ay 7 hanggang 10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Gis. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto. Lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Colonel. Beloved Brother Sam, Isaiah 8, verse 13. Praise the Lord. Dito po sa Isaiah 8, ang bersikulo po ay 13. Ang Panginoon ng mahukbo, siya ang inyong aaring banal at sumasa kanya ang inyong takot at sumasa kanya ang inyong pangingilabot. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal. So pag ang Kristiyano po ay nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, happy is the man that obey the commandments of the Lord. Masaya ang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Di ba mga minamahal, magaan yung blessing. Madali yung pagpasok ng pagpapala kapag ikaw ay maingat at matapat na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7 sa akalat ng Psalms 19, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tingnan niyo po, kahit yung walang pinag-aralan, pag matapat ka sa mahal na Panginoon, gagawin kang marunong ng mahal na Panginoon. Because the wisdom, minamahal, comes from the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Tingnan niyo mga minamahal, ang salita po ng mahal na Panginoon pala, napaka malinis po yan. Amen? Amen. Everybody shall praise the Lord. Pag on fire ka sa mahal na Panginoon, talagang masikap mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng ating beloved mahal na pastor, kahit malampasan mo yung langit sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mas maganda. Pag dumating yung time na na-down ka, langit pa rin ang punta. Pero pag binawasan mo na yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, dati-rati mga minamahal, on fire ka sa mahal na Panginoon, lahat talaga. Masikap mo sinusunod, ano ang utos sa mahal na Panginoon? Kailangan pala ako magbigay ng tithes and offering. Mga minamahal, sino po yung nagbibigay ng tithes and offering? Amen? Nakita po ng mahal na Panginoon yan na ikaw ay nagtaas. Ibig sabihin, matapat ka nagbibigay. Di ba?
Sino po yung gustong pagpalain ng mahal na Panginoon? Alam niyo po, marami po ang nagtaas. Pero yung gustong magbigay, di ba? Minamahal. Yung pagpapahala po, nasa pagbibigay. Huwag lang tayo nagagalak dahil, mahal na Panginoon, gusto kong ako'y iyong pagpalain. Pero sa pagbibigay, hindi ka naman matapat. Ano po? Dapat, bago tayo pagpalain, matapat muna tayong magbigay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! So yung mga sisters, hindi lang sa araw na gawain na nakapalda, maayos po yung pananamit, ganon din sa pang-araw-araw na buhay, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ganon din sa mga brothers. Ano po? Hindi na tayo maminamahal, sabi nga ng sanlibutan, yung mga damit nila na mga jersey, na mga nakasando dahil mainit ang panahon. Sinusunod nating masikap ang nais sa mahal na Panginoon. Kahit walang nakakakita sa iyo na yung kapwa mananampalataya, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, mapasa Diyos ang ating takot at ang ating pangingilabot. Sanctify the Lord of hosts Himself and let Him be your fear and let Him be your dread. Pag mahal na Panginoon, mga minamahal, nasa Kanya ang takot mo. Mahal na Panginoon, gusto kong sumunod sa nais mo, sa kalooban mo, mahal na Panginoon. Lahat gagawin natin dahil doon tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa Bible, bago naging father of faith and friend of God si Abraham, tines muna siya ng mahal na Panginoon. Kung susunod siya sa utos ng mahal na Panginoon. For how many years, minamahal, hindi pa sila nabiyayaan ng supling. And then one day, ang pangako ng Diyos ay tinupad ng mahal na Panginoon. Nagkaroon ng anak. Minamahal, si Abraham. At ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, na si Sarah. Ngunit, sabi ng Bible, mga minamahal, nung isilang kanyang anak, hiningi ng mahal na Panginoon sa kanya. Amen? Hiningi ng mahal na Panginoon para i-offer, para maging offering ni Isaac. Nung hiningi ng Diyos sa kanya, he never questioned God. Amen. Amen. Sino sa atin pag may trials nagko-question sa Diyos? We cannot question God because He knows what is best for us. Yung pakiramdam mo hindi best para sa iyo. Pero mahal na Panginoon, His thought is not our thought. His plan is not our plan. Minsan, yung naiisip mo na parang hindi pabor para sa iyo, at sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, doon sa dulo, makikita mo, totoo pala, ang ganda ng plano, ang ganda ng resulta. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin ang Genesis chapter 22, verse 1 hanggang verse 8, and Genesis 22, verses 15 to 18. Paminamahal. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Henesis, kabanatang 22, ang talata ay 1 hanggang 8. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham. At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. 3. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy at na para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. 4. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba.
at babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. At sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit, saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? 8. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa, yumaong magkasama. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, Amen. Makikita natin mga minamahal, sabi po ng Bible, sa panahong hingi ng mahal na Panginoon kay Abraham, yung bagay na mahalaga sa kanya, maedad na siya. He was about more or less 90 years old. Meron ba sa ating 70 years old ngayon? Tasang, ayun, sila beloved Mami Rosario, beloved SPO4, 70 plus na sila. Merong 80 years old. Wala pa po 90 years old. Kaya pa po nating maglakad ng 3 araw. Mula umaga, pag kinabukasan, 1 araw pa lang yon. 24 hours ang 1 araw. Pero iba kay Abraham. 3 days, 72 hours. Ano po? Amen? Siguro 1 araw pa lamang mapagod na tayo, 2 oras, 3 oras, give up na, atras na, ano po? Amen? Pag may trials ka, gaano nakatagal yung trials? 1 araw, 1 linggo, 1 buwan? Makikita natin na bago gawin ng mahal na Panginoon, na masubok tayo, kung tayo totoong anak ng Diyos, ititest ka muna ng mahal na Panginoon. Amen. 3 days of journey before they reach the Mount Moriah, kung saan sinabi ng mahal na Panginoon i-offer si Isaac. Ano ba ang mga Isaac sa buhay natin? Maaaring ang ating oras, maaaring ang ating mga posisyon, maaaring ang ating mga property, maaaring mga minamahal, yung bagay na espesyal para sa atin. Yon ang mga Isaac ng buhay natin. Paano kung dumating ang araw, ang mahal na Panginoon sa iyong panaginip, nangusap siya, at katulad ni Abraham, hingiin ang bagay na mahalaga sa iyo, kaya mo bang ibigay sa Diyos? Amen? Kaya ba natin ihandog sa mahal na Panginoon? Si Abraham, sabi ng Bible, bago mag 3 days, pwedeng magbago ang isip niya. Dahil habang sila'y naglalakbay, nakita ni Abraham, malayo talaga ang Mount Moriah. 3 araw na paglalakbay, makita niya mga minamahal, malayo ang bundok na ito. Kung saan sinabi na mahal na Panginoon i-offer si Isaac. At that time, dahil may edad na siya, nakakaramdam na siya sa kanyang katawan. Napapagod na siya. Pero walang sinabi ang Bible na napagod si Abraham. Kundi nagpatuloy lamang siya, mga minamahal, hanggang marating niya ang lugar kung saan sinabi ng ating mahal na Panginoon. Alam natin, hindi man talagang naidetalye ng lahat-lahat, nahirapan si Abraham. Ngunit sinunod niya ang kalooban ng mahal na Panginoon nang awalang anuman, mga minamahal. Anumang pag-iisip na siya, mga minamahal, ay mag-alilangan o siya ay magbago, mga minamahal, sinunod niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, naging matapat siya sa ating dakilang Diyos. Ganun ang buhay ng ating beloved parents in the Lord.
ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. Sinunod ang utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Iniwan ang mining sa Mindanao. Kinausap ng ating mahal na Panginoon ang ating beloved parents, sinunod ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Darating ang panahon, ang mahal na Panginoon, gagawin siya, mga minamahal, totoo na lingkod ng ating mahal na Panginoon. At sa mga vision, sa mga panaginip, lahat ng iyon nagkatotoo. Sapagat ang ating beloved Honorable Pastor hindi sumuko. He became our beloved Honorable Pastor, a true man of God. Tayo ang naging bunga ng mga panalangin, sakripisyo. Kung sumuko ang ating mahal na pastor, nasaan tayo? Tinawag ba tayo ng Diyos? Marahil wala tayo ngayon dito, mga minamahal. Ang karamdaman nating malaong panahon tayo, naghirap, marahil hindi pa gumagaling ang ating karamdaman. Ang ating buhay na masama, hindi pa tayo nagbago. Ngunit ang ating makilala, ang ating totoong Diyos, ipinangaral ng man of God. Ang mga masasama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, binago ng mahal na Panginoon. Ang mga buhay na walang pag-asa, inayos ng mahal na Panginoon. Ang mga karamdaman na walang kagalingan, dito pinagaling ng ating mabait na Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pagsunod sa utos sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, dito pinagpala si Abraham. Sa Genesis 22, verses 15 to 18. Maminamahal. Praise the Lord, ganito po ang pagkakasabi. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit at sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita. Amen. At sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Isaac, nung nandun na sila, paakyat sa lugar na kung saan i-offer ang handog. Sabi ni Isaac, Ama ko, nasaan ang handog? Dahil isang musmus na bata, ikaw na ama. Alam mo na yung offering mo, siya mismo. Ang sabi ni Abraham, ang mahal na Panginoon, ang Diyos ang maglalagay ng kanyang handog, ng kanyang hain. Nung daan siya, mga minamahal, yung mga dala-dala nilang gamit, yung mga kahoy, at nilagyan ng apoy, mga minamahal. At nung itinatali na ni Abraham si Isaac, bilang masunuring anak si Isaac ni Abraham, kaya nga, si Isaac tinatawag sa Bible, the son of promise. Maminamahal, sabi ng Bible, ng Word of God, sumunod si Isaac kung ano man sabihin ni Abraham na kanyang ama sa kanya. Dahil offering yon, handog niya sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Alam niyo po, susundin ni Abraham lahat ng utos sa mahal na Panginoon. Kaya dumating ang angel, ang anghel ng mahal na Panginoon. Nakita kung gaano kamahal ni Abraham ang ating mahal na Panginoon. Gaano natin kamahal ang Diyos. Pag may trials, huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Pag may bigat ng problema sa buhay mo, ituon mo lamang ang isip mo sa pangako ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi niya tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 17 and 18, napakaganda po. Sabi ng salita ng Diyos,
At sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Gaano karami ang bituin sa langit? Hindi mabibilang ang mga bituin sa langit. At gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakanti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Napakaraming mga kapatiran nung araw, walang tahanan, nakatira sa mga squatter area. Nagrerenta ng mahabang panahon sa mga apartment, ngunit ng kanilang masunod ang kalooban ng Diyos. Sila na ngayon ang nagpaparenta sapagkat may sarili na sila mga apartment, may condominium, may house and lot, may mga property. Noon mga minamahal, sumasakay lamang tayo sa mga sasakyan. Ngayon, nabiyayaan na rin ng mahal na Panginoon, may mga sasakyan na mga kapatiran. Ibig sabihin, yung pangako ng mahal na Panginoon, the blessing will come at the right time. Pag nakita ng mahal na Panginoon, kaya pag may mga pinagpapala, kung paano silang pinagpala, makituwa tayo sa blessing na meron sa kanila. Let us rejoice for their victory. Rejoice for the blessing. Dapat lahat po yun ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag tayong maiinggit dahil hindi maganda sa Kristiyanong mainggitin. Dahil pag mapagpasalamat ka lang, kumbaga, silent ka lang, simple ka lang, the right time, the Lord will bless you. Ano po? Ikaw, magkakaroon ka rin nung naririnig mo na mga blessing na ibinigay ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyano. Kasi po, pangako ng mahal na Panginoon para sa ating lahat yan. Yung promise ng mahal na Panginoon kay Abraham, in multiplying, I will multiply thee, and in blessing, I will bless thee. Ibibigay din ng mahal na Panginoon para sa ating lahat. At yun ang nakita natin, yun ang naranasan natin. Habang sumusunod ka, masigasig, matapat, at talagang sincero ang pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Last verse na po tayo, maminamahal. Ito ang promise ng mahal na Panginoon para sa ating lahat. Isaiah 58, verse 11. Ito pong sinasabi sa aklat ng Isaiah, kabanatang 58 at ang talata ay 11. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng Word of God. Sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, and the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Tulad ng bukal na hindi naglilikat, hindi matutuyo. Amen? Yun ang nais ng mahal na Panginoon na paglilingkod nating lahat. Laging sariwa, laging bago, laging nananatili tulad ng tubig na bukal. Hindi na puputol, hindi na wawala, namamalagi. Laging matamis ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag araw ng gawain, nare-revive ka sa presence ng mahal na Panginoon. Pag-araw ng gawain, mga minamahal, dahil sa iyong pagsunod sa utos sa mahal na Panginoon, because you are diligently obeying the will of our loving God, our dear Jesus. Hallelujah. Alam ng mahal na Panginoon kung paano ka sumusunod. Ang mga lakad natin ay hindi lingid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng manalang kasulatan, hindi ka manghihina, mga minamahal, hindi ka manlulupaypay. Ikaw ay patuloy na palalakasin ng mahal na Panginoon. Hahawakan ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Because in heaven, all our works will be revealed. Ihahayag
lahat ng ginawa natin. Mula nang makilala mo ang mahal na Panginoon, hanggang sa oras na ito, kung pinahahalagahan mo, kung sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, kung sinunod mo ang nais at utos sa mahal na Panginoon ng buong takot, buong puso, buong pagmamahal, ikaw ay mapalad. Tunay tayong pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Maraming salamat dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, ating mahal na pastor, ating beloved honorable evangelist pastor, beloved honorable assistant pastor. Dito tayong lahat mananatiling susunod sa nais sa mahal na Panginoon hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Bago natin makilala ang mahal na Panginoon, nasaan tayo ng mga panahon na yan? Marahil, meron tayong mabigat na problema. May karamdaman tayong taglay. Ngunit nasilayan natin ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan, tumugon ng ating dalangin. Kaya tayo nangako sa mahal na Panginoon. Nang sabi natin, hindi tayo lalayo sa mahal na Panginoon. Hindi tayo lalayo sa mahal na Panginoon. Ngunit dumating ang pagsubok. Dumating ang kahirapan. Salamat dahil patuloy tayo pinahawakan ng mahal na Panginoon at hindi tayo nawalay sa Kanyang presensya. Purihin ang ating mabait na Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nanguna ang pangako ko. Lord Jesus. Ako ay aawi Itaas natin ang ating panamay. Lord, minamahal. hanggang sa pagbalik mo. We are worshiping the true God. Ngunit pag-ibig ko ay Ang ating kalakasan ay nasa presence po ng mahal na Panginoon. Kapag pumapasok ang Espiritu ng Diyos sa pinto ng ating mga puso, nararamdaman natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Nare-revive tayo ng presensya ng ating mabait na Diyos. Hallelujah.
Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Ang iyong dalisay na pag-ibig, ang iyong wagas na pagmamahal. Ipalapak natin ang ating makamay para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat po sa ating dakilang Diyos, minamahal. Ang ating patuloy na panalangin sa ating mahal na Panginoon. Habang sinusunod natin ng masikap, masigasig, matapat, na may takot ang utos sa mahal na Panginoon. Panghawakan tayong matibay, palakasin, patatagin, at laging sariwa ang ating unang pag-ibig para sa mahal na Panginoon. Anytime, darating ang mahal na Panginoon. The coming of the Lord is near. Kaya dapat lagi tayong handa. Laging sumusunod, sumasagana sa ating pag-ibig para sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos sa araw na ito, maminamahal. Kung meron po tayong mga baguhan, mga bisita, praise the Lord, inanyahan natin na sila ay tumanggap, lumapit para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya hindi lang po, meron po tayong mga bisita, mga baguhan, maminamahal, na ating ilapit sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga beloved webcast viewers. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa pagkakataong ito na bawat isa ay makalapit para sa mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig po at pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi sapagkat lahat po tayo nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Pangatlong, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pang-4, ibibigay at pagkaloob ng mahal na Panginoon, bautismo po ng Espiritu Santo. Kaya meron po tayong mga bisita sa harapan, maminamahal kung hindi pa sila nakatanggap. Kain nilang po, maminamahal, paki-assist sa mga choir members kung nakatanggap na sila. Maminamahal, mga choir, kain nilang po. May mga baguhan tayo bisita. Praise the Lord. Nakatanggap na po sila, tapos na. Sige po, maminamahal. Pagpalain po sila ng mahal na Panginoon dahil mga minamahal, napakahalaga po na tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, sa inyong mga tahanan, meron po kayong mga pamilya na nasa tabi ninyo ngayon, sama kayo naroon ngayon, mga minamahal, ilapit po natin sila sa mahal na Panginoon. Itaas ang inyong mga kamay, sabihin niyo po ang katagang ito ng panalangin, pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor. Mahal na Panginoon, narito ako, isang taong makasalanan na nagbabalik loob, nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Maminamahal, kami po ay mag-pray para sa inyo. Dakilang mapapaghala, pinakamamahal na Panginoon sa panalangin ng amin na mahal, ginagalang malapastor. Salamat po sa mga baguhan na yung nilapit ngayong araw na ito, maging ang mga sandaling ito ay maging simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, gawin mo silang mga tunay mo mga anak sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan, naging sa lahat. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maminamahal, sa ating masiling po, kung meron po tayong mga pangailangan sa mahal na Panginoon, may mga karamdaman, mga problema, ano man ang ating
hilingin sa malapang ilapit natin na may pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Mamina sa oras na ito, tayong lahat ay magkaisang manalangin. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroon ang ating karamdamang taglay. Kung yan po'y cancer, leukemia, TB, asthma, heart disease, maminamal kidney troubles, pneumonia, leukemia, i-cast out natin in the mighty name of Jesus. Kung meron po kayong mga pamilya sa ibang bansa o sa mga malalayong mga lugar, isama rin po natin sa prayer. Isipin natin ang ating beloved honorable pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, ang naglayhan sa ating pong lahat. Tayong lahat, maminamahal ay magkaisa po. Tayong lahat ay magtiwala, manampalataya sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila mapagpala, makapangyarihan namin Diyos sa banal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangkalahatang panalangin ng aming minamahal, ginagalang malapastor, kahabagan mo kami at patawarin, minsan pa ang bawat panalangin ng mga anak, ipagkaloob ang kagatunan, masamay mga karamdaman, pagalingin mo sila, may mabigat ng mga problema, latusin ang kalang mga problema, mga nanghihinay, palakasin mo, tugunin mo ang mga bawat panalangin ng mga anak sa mga sandaling ito, sama na roon, mahal ang Panginoon ng bawat isa, mag-isang mga malalayong mga bansa. Ingatan mo patuloy ang iyong mga anak. Pagpalain, mahal na Panginoon ng bawat isa. Higit at patuloy araw-araw naming panalangin ng pinasalamatan ng mabang buhay. Iba yung kalakasan kalusugan ng aming beloved honorable pastor, beloved meditation and family. Iba yung pag-iingat po sa araw-araw sa prayer ng aming malapastor. Kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ibus masaganang pagpapala, mahal na Panginoon, sa panahong ito. Sa aming panahon, mahal na Panginoon, patuloy ka pong magligtas sa mga kaluluwa. Patuloy mo, mahal na Panginoon, tawagin o Diyos sa aming mga kababayan, mga minamahal na mga kapatiran, lalo na po, mahal na Panginoon, sa panahong ito, mahal na Panginoon, dalangin namin o Diyos, ang aming mahal na Panginoon bansa, mahal na Panginoon, patuloy malayang pangangaral na yung mga banal na salita, sa ikaliligtas sa marami pang mga kaluluwa. Pagningasin mo ang aming pag-ibig sa iyo, ang aming paglilingkod, paging tapatin mo kami sa araw ng iyong pagbabalik. At sa oras na ito, sa makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, heart disease, pneumonia, leukemia, all incurable sicknesses and diseases. Cast out in the mighty name of Jesus, demons of carnality, demons of weaknesses, demons of marital problems, and all incurable sicknesses. Cast out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, be blessed and be healed. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, maminamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang pasasalamat po sa ating mabait na Diyos, na ating mga prayers, sa leading prayer ng ating beloved honorable pastor, tinugon na po tayo ng mahal na Panginoon, ay sigaw natin ng buong kagalakan po, maminamahal, buong lakas, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times po, maminamahal, 3 times nating isigaw ang hallelujah, praise the Lord, ang kininat lahat ng mga prayers, pangkalob na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to our loving God. Hallelujah, hallelujah. Glory to our dear Jesus. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa katugunan ng ating mga dalangin. Salamat sa ating mahal na Panginoon. All glory, praises, and worship to our loving God, our dear Jesus. Praise the Lord, maminamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay nasa ating mga announcement para sa ating mga regular na gawain ng dakilang Diyos ito sa lugar ng San Fernando City, Pampanga. Praise the Lord, maminamahal. Tayo po ay meron pong 3 times a week na panambahan every Wednesday. Alas 3 po tayo ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Ang gawain ng mahal na Panginoon every Wednesday po yan, at sinusundan po yan ng ating overnight prayer. Every Friday, alas 7 naman po tayo ng gabi hanggang alas 2 tayo ng madaling araw ng Sabado. At every Sunday, alas 9 tayo ng umaga hanggang ganitong oras tayo natatapos, mga minamahal, alas 3 ng hapon. Purihin ang ating mahal na Panginoon as ating proyekto for our church, mga minamahal project, mga minamahal our church construction, mga minamahal rehabilitation, mga minamahal and retrofitting po ng ating bahay sambahan dito sa lugar ng Pampanga. Tayong lahat ay sumuporta, magbigay sapagkat sa pagbibigay
naroon ng pagpapala, maminamahal, sa ating pagtulong, sa ating patuloy na pagsuporta sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Diyos. Ang lahat po ng ating mga nalilikom na halaga, maminamahal, yan po ay detalye po ang lahat po ng ating mga daily expenses at yung ating mga every service po na pledges. Narito, minamahal, ang ating beloved retired beloved brother Sam, maminamahal, para po sa panalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. God bless you po, beloved Kuya Mars. Tayo po'y manalangin.
Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Dakilang Diyos sa panandalangin ng aming namahal, ginagalang ng Balapastor. Narito po ang bawat isa sa amin sa pagkakaloob ng aming special offering, aming vows and pledges for your church construction, O God. Aming pundalangin na iyo pong ibuhos ay yung masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong mga matatapat na anak na patuloy na nakikiisa, nagbibigay, dakilang niyo sumusuporta sa lahat ng mga proyekto ng iyong banal na gawain. Dalangin po namin na inyo pong ibalik ng siksik, liglig na naayon sa iyong banal na kalooban, higit pa sa kanilang inaasahan ng kanilang pagkakaloob. Ito pong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord and bless you po. Laman sa tayo lahat po ay magbigay. Amen. Amen. Windows of heaven are open. The blessings are pouring today. I've got joy, joy, joy in my soul. Since Jesus made everything right. I gave Him my own filthy garments. He gave me a robe of pure white. Now I'm facing a manna from heaven, and that is why I'm happy today. The windows of heaven are open. The blessings are pouring today. I've got joy, joy, joy in my soul. Since Jesus made everything right. I gave Him my own filthy garments. He gave me a robe of pure white. Now I'm facing a manna from heaven, and that's why I'm happy today. That is why I'm happy. That is why I'm happy. That is why I'm happy today. I've got joy, joy, joy in my soul. Since Jesus made everything right. I gave Him my own filthy garment. He gave me a robe of pure white. Now I'm facing a manna from heaven, and that's why I'm happy today. And that is why I'm happy. That is why I'm happy. That is why I'm happy today. And I've got joy, joy, joy in my soul. Since Jesus made everything right. I gave Him my own filthy garments. He gave me a robe of pure white. Now I'm facing a manna from heaven, and that is why I'm happy today. And that is why I'm happy today. And that is why I'm happy today. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa lahat po ng mga beloved brethren nagbigay nagkaloob ng inyong mga special offering, special pledges po for our church, mga minamahal construction. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At sa mga beloved brethren po, kindly po dahil malapit na po yung ating church anniversary, more than 3 weeks
Maminamahal, sama-sama po tayo doon sa main church this coming February 18. Maminamahal, kaya tayo po ay naghahanda na po sa lahat po ng mga beloved brethren. Maaari na po tayo magsimula ng pagpapalista sa area po ng choir, mga minamahal. Doon po natin ilalagay yung mga minamahal para sila na lang po nga mag-asikaso, mga minamahal, ng ating pagpunta sa Manila, yung mga listahan po. At ang ating pong buses dito sa Pampanga, from Luneta to Pampanga, mga minamahal, back and forth, ay 500 per head po ang ating dapat na prepare. Sapagat ang ating buses po ay aircon, umabot na po siya ng 22,000, mga minamahal, per bus. So, halos kailangan natin ng 5-6 buses. Dito pa lang po sa San Fernando City yan, mga minamahal. At iba pa po yung mga outreaches natin. So, sa ating mga beloved brethren, pwede kayong magbayad kung meron na po kayong pambayad, mga minamahal na 500. So, ilista po yung pangalan, mga beloved choir, para sila na lang ang mag-aasikaso niyan. At yung mga listahan niya, endorse na lang po sa Sisters Information din po, mga minamahal, para sa lahat po ng mga narito, pwede rin po kayo mag-partial payment. Kung bawa, member ng family ay 5, sa 500 ay 2,500. So, maaari kayo mag-partial, mga minamahal, every week, every service na dadalo, mga minamahal, pwede kayo magbigay ng 50 or 100, mga minamahal. Hanggang ma-raise po, malikom po yung total ng ating pamasahe. Dahil nung nakaraan, mga minamahal, maaga tayo nag-a-announce, pero yung mga kapatiran, mga minamahal, gusto ras. Ras na, mga minamahal. Kaya parang malaki na siya na babayaran natin. Pero kung ahead of time tayo, mga minamahal, nagpe-prepare na po, ahead of time, na mahal. So bago pa man dumating yung ating event, yung ating pagpunta sa Manila, nakalikom na tayo, nakapagbayad na po tayo, mga minamahal. Yung iba kasi, magpapasya lang sila nasasama, mga minamahal, one day before. So nakaalat na po yung ating numbers eh. Pwede ba tayong umarkila ng isang bus na isa lang ang sakay? 2 lang ang sakay? Maaga nating ina-announce ito, mga minamahal, para maging prepare tayo. So, kung hindi nagpalista at kumpleto na po yung nakasakay sa mga buses, babiyahin na lang po siya, mga minamahal. Kasi hindi naman tayo makakapag-arkila ng isa lang ang sakay o kaya 5 lang ang sakay, mga minamahal. Kaya, wag tayo yung rush style natin, rush. Dapat ahead of time, nagpe-prepare na po tayo. Sino po ang willing pumunta ng Manila, mga minamahal? Nandun tayo lahat, mga minamahal. Kung yun ang araw na mag-rapture, babalik ng mahal na Panginoon, sama-sama tayo na sa Manila. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, a day of the church anniversary and spiritual revival crusade, mga minamahal. Tayong lahat ay makikisa po, mga minamahal, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, na tayong lahat ay naging bunga ng prayer, fasting ng ating beloved parents in the Lord, ating mahal na pastor, ating mahal na pastora, maminamahal together with beloved Almeda Children and Family. Kaya sa lahat po ng mga beloved brethren, kahit hindi lang po, ngayon po, pwede na kayong magpalista, kahit wala kayong pambayad pa na pangbigay na pamasahe. Magpalista lang po para malaman natin yung head count, kung ilang bus. Kung sobra tayo sa 6, sobra sa 6 ang ating ang rentahan dahil marami po ang nagpalista, mga minamahal. Pero babase lang po tayo yung aarkilahin nating bus sa mga magpapalista, mga minamahal. Kung yung iba naman po, may mga loved ones kayo sa Manila at babiyahe na rin kayo, mga minamahal, ahead of time, papunta ng Manila, wala pong problema doon. Ibig sabihin, yung sasabay lang po, maminamahal, at pupunta ng Manila na sasakay po sa mga buses. Yung 500 ay back and forth na po yon, mga minamahal. Aircon bus po ang ating aarkilahin po, mga minamahal. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Maminamahal, at sa lahat naman ng mga beloved choir members, especially Finest Generation Choir, YC, Maminam Youth Choir, and Singles Choir, Adults Choir, magsimula na po tayo mag-fasting, mga minamahal. 10 days fasting po, mga minamahal, para sa mga may work, sa may mga trabaho, mga minamahal, required po, mga minamahal, na
Kung Friday, maminamal, nandito na po kayo, uuwi kayo ng Sunday para makapag ipon tayo ng panalangin, fasting, mga minamahal. Required din po yung mga 2 meals, mga minamahal, sa mga may mga talagang mga minamahal mga kapatiran na nagnanaisin pong mag-alay ng kanilang mga panalangin, mga prayer. Bukas po ang pastoral house for our prayer and fasting po. 3 days pataas dito po sa loob ng pastoral house ng Pampanga, San Fernando City, mga minamahal. Kaya ipag-pray natin na maging matagumpay po ang darating na anibersaryo ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At this coming Saturday, sa lahat po ng mga beloved choir members, meron po tayong general meeting, mga minamahal, adults choir, youth choir, and singles and Jesus Finest Generation Choir. Alas 3 ng hapon tayo magsisimula. Dito po tayo, mga minamahal, sa pastoral house ng San Fernando City, buong Pampanga choir members. So, kindly lang po, mga minamahal, this coming Saturday, ang ating pong general meeting. In preparation na rin po, mga minamahal, para po sa darating po na church anniversary. Kaya sa lahat ng mga beloved brethren, mga minamahal na mga humahayo, nag-follow up, mga minamahal, patuloy lang po tayo mag-anyaya, magdala ng mga kaluluwa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo rin po ay nakikiramay sa pamilya ng ating beloved mga minamahal kaya Rick Dungo ng Magalang, kanyang beloved wife na pinagpahinganan ng mahal na Panginoon. Ganun po sa Mabalacat, beloved Sister Mary, ang kanyang beloved husband, mga minamahal. Talagang dumarating sa kapahingahan ang mga anak ng ating mahal na Panginoon dahil ang buhay natin ay hiram lamang natin sa mahal na Panginoon. Mahalaga, magpatuloy lang po tayo at ang mahal na Panginoon po ang magbigay sa inyo ng kalakasan sa mga dumaranas ng kanilang mga kalungkutan at kalumbayan. Ang mahal na Panginoon po ang magbigay sa inyo ng sapat na lakas ng inyong pananampalataya. Mami naman. So, tayong lahat, dito na po tayo nagtatapos sa gawain ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay sama-samang tumayo. Praise the Lord. Sa mga nagse-celebrate ng iyong birthday, maminamahal, beloved Sister Lorna Villacarlos, at maminamahal, kahapon yan. At ngayon po, beloved Sister Lolet Puno, January 21, maminamahal. So happy birthday po ang ating ipinapaabot sa ating mga beloved brethren, choir members na nagdiriwang ng inyo pong mga kaarawan. Ang mahal na Panginoon po ang magpala sa inyo at magbigay na ibayo pang kalakasan, kalusugan, mahaba pang buhay at patuloy na magamit para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya tayong lahat ay magpasalamat. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Narito ang beloved co-worker, Brother Randy Ikban. Maminamahal, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa matagumpay na banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa araw pong ito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming mahal tayo magpasalamat sa ating pinamahal pa Jesus. O buto kinang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo yung pinamahal pa Jesus. Mga Pinoon sa hapong to, taos puso kami napapasalamat sa mga Pinoon sa bumaghapon na yung pagsamba, pagpupuri sa iyong pangalan mga Jesus, na kami yung ginabayan, pinagpala mga Jesus. Maraming salamat sa iyong mga Pinoon sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mga Jesus. Sa pagalangis mo po sa bawat yung gawa ay magmula sa aming pag-uwitan, mga joyful at solemn song sa mga patotoo na aming minamahal kapatiran sa awitin na ang aming minamahal mga awit sa pagbibigay, mga Jesus, mga ikapot handog. Higit sa lahat, mga Pinoon, sa ibang mensahe na dinala na yung mga aral, ito po yung nagsibig kalakasan, kalagdagan ng panampalataya sa mga Pinoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos, sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan sa hapong to, Diyos. Mga Pinoon, special namin dalayan sa iyo, aming minamahal ginagalang Bangilista, Wilista Almeida, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkulubong sa kanyang mga pensus, sampu namin beloved Almeida, children of Dios, upang kami patuloy na mapunahan sa paglilugod sa iyo mga pensus, papalamin ko mga Pinoon sa hapon to, ganun din aming dilangin sa iyo, aming kapatiran na maglalakbay pa uwi sa kanyang tahanan, ingatan mo sila mga Pinoon, iligtas mo sila sa lahat ng uri kapamakaw ng Diyos, para tingin maluhati sa kanyang tahanan ng Diyos sa hapong to, at sa pangarap panalangin na aming minamahal, ginagalang Bangilista, ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Randy, beloved co-worker, mami na mahal. Praise the Lord. Magbatian po tayo, magkamayan bilang magkakapatid sa mahal na Panginoon. Mag-ingat po ang bawat isa sa inyong mga pag-uwi. We all love you in the Lord, but our loving God, our dearest Jesus, love us more and more. Sa mga nice po magpanalangin, meron po tayong lehans ito sa harapan. Sa mga gusto po magpag-counsel, sa prisoners area ang ating counseling, mga binali.
God bless you all po, beloved brethren. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord.